Magandang umaga po sa bawat isa sa ating mga kapatiran. Ako po muli si Sister Pinky Sinian ng Bulacan chapter, at na maghahatid po sa inyo ng salita ng Lord na maging encouragement po sa atin at gabay sa ating pamumuhay at lakbayin dito sa mundong ito. Pero bago po ang lahat, tayo po ay manalangin sa ating pag-aaral ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa patuloy na gabay at patnubay mo sa amin sa pag-iingat at proteksyon po. Lord, maraming salamat. Ikaw yung aming buhay. Ikaw ay ang kasapatan namin. At Lord, having you means having everything. Kaya Lord, patuloy kami na dumudulog sa iyo. Humihingi din po kami sa iyo, Panginoon, ng kapatawaran sa aming lahat ng mga kasalanan at malaya na po ang banal na Espiritu na siyang patuloy na gumabay sa amin at sumama as we have this morning watch study of your word, O God. Lord, hindi ko kaya ito by my own. Patuloy akong umaasa at humihingi sa inyo ng pagtulong at gabay as I deliver thy message, O God. And help us, O Lord, to grasp it, to understand it, and maging maipamuhay namin ito at maging gabay namin as we take this day's journey. Muli, Panginoon, nililip up po itong pagsasalita ko. Let the utterance of my mouth be pleasing and give smile to you, O Lord God. Ito lamang po, Panginoon. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais ko pong i-share sa inyo yung patungkol po dun sa how to please God. Ang pangunahing layunin ng isang mananampalataya ay ang mamuhay ng nakalulugod sa Panginoon. Buhay na nakapokus sa biblical fundamentals or sa apat na pundasyon. Una, pananampalataya or active faith. Pangalawa, pagsunod o paggawa ng kanyang kalooban dahil sa ating pagmamahal sa kanya. Pangatlo, pagtitiwala. Pang-apat, pag-una sa kalooban ng Diyos kaysa sa tao. Sa una po, ang pamumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa talata Hebreo 11:6 po, Hebreo 11:6, samahan niyo po ako doon sa Hebreo 11:6 po. Na ganito po yung sinasabi. Hindi makakapagbigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya, dahil ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. God's desires our trust. Ibig sabihin, gusto ng Lord yung nagtitiwala tayo sa Kanya. Imposibleng kalugdan ng Diyos kung walang pananampalataya. Kailangan nating maniwala na siya ay buhay at siya ay nagbibigay ng gantimpala sa mga masikap at humahanap sa Kanya. Believing His promises, ito ang pagtitiwala sa kung sino o ano ang karakter ng Diyos sa halip na human effort. Ibig sabihin, mas magtiwala tayo sa Diyos kaysa sa lakas ng tao. Trusting in the dark. Ang pananampalataya ay nakikita, nadi-display kapag naniniwala ka na bagamat di mo pa nakikita. Yun. Ano po yung application to? Huwag tayong mag-alinlangan sa Kanyang mga pangako, lalo na sa mga panahong mahirap ang sitwasyon. Pangalawa po, pagsunod ng buong puso o paggawa ng Kanyang kalooban dahil sa ating pagmamahal sa Kanya. Samahan niyo po din ako muli sa unang Samuel 15:22. Sa unang Samuel po, 15:22 po. Sabi po dito, pero sumagot si Samuel, mas malulugod ba ang Panginoon? Yan.
Mas malulugod ba ang Panginoon sa mga handog ninyo kaysa sa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Panginoon ay mas mabuti kaysa sa mga handog. Ang pakikinig sa Kanyang ay mas mabuti kaysa sa paghahandog ng mga taba ng tupa. Sabi nga dito, obedience is better than sacrifice. So, mas mahalaga sa Panginoon ang pagsunod kaysa sa sakripisyo natin. Sabi din po dito, ang paliwanag dito, mas nakakalugod sa Diyos ang masunuring puso kaysa sa mga bagay na handog. Ang pag-ibig natin sa Diyos ay nagpapakita sa pagsunod sa Kanyang mga utos. Ang pagsunod ay isang natural na prutas ng totoong pananampalataya at pagpapakita ng ating pagmamahal sa Diyos. Living a consecrated life, pagtalikod sa mga kasalanan at pamumuhay ng may kabanalan. Doing God's way. Mababasa po natin ang sinasabi ko dito sa 1 Thessalonians 4:3 and 1 Peter 2:11. Yun na po natin yun babasahin, kundi basahin nyo na lang po sa self-devotion. Doing God's way, surrendering or isuko ang ating mga pagkilos sa Kanyang kalooban sa kabila ng kahirapan. Sa 1 Samuel 15:22 naman po, 15:22, ganito naman po yung sinasabi. 15:22. Yun po, nabasa ko na po yun, na yun nga po, pero sumagot si Samuel, mas nalulugod ba ang Panginoon sa mga handog ninyo kaysa sa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Panginoon ay mas mabuti kaysa sa mga handog. Ang pakikinig sa Kanya ay mas mabuti kaysa sa paghahandog ng mga taba ng tupa. Mas mahalaga pa rin talaga sa Kanya ang pagsunod kaysa yung mga pag-aalay at pagsisakripisyo natin. Sabi nga po, prioritizing Christ, choosing to serve God's kingdom rather than striving for the approval of many. Yan, sabi din po dito sa Galatians 1:10, sabi po dito, huwag ninyong isipin na ang nais ko ay malugod sa akin ang tao. Hindi ang nais ko ay malugod sa akin ang Diyos. Kung ang ikalulugod ng tao ang hinahanap ko, hindi ako tunay na lingkod ni Kristo. Yan. Bali hangarin natin na maging kaluguran tayo sa Diyos, hindi kaluguran sa mga tao, kasi napakahirap yung bang ipiplease mo yung tao. Mahirap po. Unlike ang Diyos, yung bang madali siyang ma-please sa atin kung tayo ay sumusunod sa Kanyang pinagagawa, sa Kanyang ipinag-uutos. Ano po yung application nitong number 2 na to? Yung pagsunod ng buong puso o paggawa ng Kanyang kalooban dahil sa ating pagmamahal sa Kanya. Ibig sabihin, hindi ka gumagawa nitong mga bagay na ito, katulad nitong ginagawa natin, hindi dahil sa out of compliance or ritual mo na ito or yung religiosity, kundi yung bang this is the manifestation of our love to God, towards God. Ano yung application nito? Ang pagsunod ay dapat ginagawa ng may kagalakan at walang pag-aatubili kahit walang nakakakita. Ibig sabihin, kahit walang nakakakita, gawa ka ng mabuti. Sumunod ka sa Kanya dahil ang Diyos na nasa itaas, na nasa langit ay nakamasid sa atin. Yan. Number 3, pagtitiwala sa panahon ng pagsubok. Sa talata Kawikaan 3:5-6 po. Sabi po dito, Kawikaan 3:5-6. Yan. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sarili. Yan. Karunungan.
Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Yun po. Nais ng Diyos na tayo ay lubos na magtiwala sa Kanya, sa halip na umasa lamang sa ating sariling pangunawa o kakayahan. Ang nakaka-please po pala sa Lord yung totally dependence tayo sa Kanya. Yung bang sa lahat, maging sa kaliitang bagay ng ating buhay, sa Kanya natin sabihin. May nararamdaman ka, sa Kanya natin sabihin. Nalulungkot ka, sa Kanya natin sabihin. Yan. Ang Diyos ay must be pleased kapag ang puso at ang ating motibo ay tunay o pure. Yun. Kahit naman po siguro yung isang tao, mas malulugod siya sa taong yung pure yung heart, walang kaplastikan, walang kasinungalingan, kundi pure. Yan. Maski ang ating Diyos, mas nalulugod siya malulugod siya kapag ang puso natin o ang ating motibo ay tunay at pure. A repentant heart, a humble and contrite spirit is more pleasing than mere ritual. Yan. Sabi po sa awit 50:23. Ito pula na. Awit 50. Sabi po dito. Yan. Awit 50:23 po. Yan. 50:23. Wala naman. Salmo. Salmo 50. Hanggang 20 lang. Salmo. Ayun. Yun lang po, nasa awit 50:23. Wala namang Salmo 50:23. Yan. Pasensya na po. Salmo 50. Psalm 50:23. Sabi po dito sa Psalm 50:23, ang naghahandog sa akin ng pasasalamat ay pinaparangalang ako, at ang nag-iingat sa kanyang pag-uugali ay ililigtas ko. Yun. Yung bang yung bang pag-aalay natin ng pasasalamat ay nagbibigay pala kaluguran sa Diyos yun. Kasi nga po, ang taong mapagpasalamat, walang puwang ang reklamo. Amen po ba? Talagang kapag sa lahat ng bagay, mayroon kang pagpasalamat, hindi mo po maiisip yung magreklamo. Yun. Proven na po yun. Kaya sabi nga dito, sa pagpapatuloy po, pagtitiwala sa panahon ng pagsubok. Nais ng Diyos na tayo ay lubos na magtiwala sa Kanya sa halip na umasa lamang sa ating sariling pangunawa o kakayahan. Ang Diyos ay most pleased kapag ang puso at ang ating motibo ay tunay o pure. A repentant heart, a humble and contrite spirit is more pleasing than more ritual. Loving one another, treating with dignity, selflessness, and respect. Nasa 1 Thessalonians 4:9 po yan. Basahin nyo na lang po.
of your own, living for the glory, offering every aspect of our daily life, work, thoughts, action. Ang lahat mong ito ay nagmula sa Diyos, pero ang lahat mong ito ay kaluguran ng Diyos na isubmit natin sa Kanya. Yung bagamat alam na po niya, mas nalulugod ang Diyos yung parang submitting our daily lives, our work, our thoughts, and our action to Him. Kasi alam niya yung dapat gawin doon as our daily act of worship. Ano po yung application nito? Ipagkatiwala natin sa Kanyang ating mga plano, desisyon at mga alalahanin. At Siya ang tuwirang gagabay sa ating tatahakin. Amen po ba? Yung bang ipaalam natin sa ating Panginoon yung pagdidesisyon natin, yung mga plano natin, yung mga alalahanin natin, at Siya ang tuwirang gagabay sa ating tatahakin. Amen. Number 4 po at last, pag-una sa kalooban ng Diyos kaysa sa tao. Ayan. Pag-una. Paliwanag. Hindi natin maaaring pagsilbihan ang tao at ang Diyos ng sabay. Ang paghahangad na mapalugdan, ang Diyos ay nagpapalaya sa atin mula sa takot sa sasabihin ng iba. No matter what they say, basta ang Diyos ko, kilala ako, kasama ko Siya, that will be enough. That would be sapat na. Gawin natin ang tama at banal na pamumuhay dahil mahal natin ang Diyos, hindi para magpasikat o magpaligaya lamang sa kapwa. Yan. The Bible teaches that pleasing God is a matter of faith, love, and intentional obedience. We can please God through perfection or sacrifices alone, but rather by aligning your heart with His command and trusting in His character. Yan. Ang pagpapalugod sa Diyos. Last na po ito, ang pagpapalugod sa Diyos ay hindi nakasalalay sa mga perpektong gawa, kundi sa isang relasyong nakaangat sa pagmamahal habang lumalaki ang ating kaalaman sa Kanya. Mas nagiging natural sa atin ang mamuhay ng karapat-dapat. Meron nga pong yung bang awitin yung bang hindi man tayo karapat-dapat pero tayo ay inibig ng Diyos. Yun. Kaya ang kaluguran talaga ng Diyos yung mag-draw near tayo sa Kanya, mag-soak in tayo sa Kanya kasi Siya lamang talaga ang makakapagligtas, ang makakasalba sa atin sa bawat araw na mayroong battles at journey ng buhay natin. Sige po, tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataong mapaglingkuran ka, mapag-aralan ng iyong salita. Salamat po, Panginoon, for minding us and choosing us to be yours, O God, and to be your servant. Lord, as we take this day's journey, patuloy po na samahan niyo kami, ingatan niyo po kami at mag-control ka po sa amin. Keep us from sinning, for we can't, Lord, apart from you, for we can't, Lord, be happy without you, O Lord Jesus. Lord, muli, salamat sa pangalan ni Jesus. Ito pong aking dalangin. Amen. Amen. At salamat.